Okay, so we are done on teaching you guys how to read your Bible. Dito tayo sa second part, which is yung devotion. So, what is devotion? Ang devotion is yung paghihimay-himayin na natin yung binasa natin. Okay? Iba yung Bible reading sa devotion. Devotion is ginagawa natin to every day. Ito yung daily intake natin ng Word of God. Okay? Pwede tayong magnilay-nilay sa isang verse, sa isang chapter, or sa isang book, or sa isang story sa Bible. Basta, ang iisipin lang natin at ang gagawin lang natin is yung time na yun, is yung how can we apply yung mga binasa natin, okay? Actually, hindi naman lahat ng nabasa mo sa Bible is pwede mong i-apply sa buhay mo. Okay? Bakit? Because merong mga traditions ang mga Israelita noong unang araw, nung dati pa, na hindi mo pwedeng gawin sa panahon ngayon. Okay? Tulad na lang ng pagsasakripisyo ng mga tupa, ng doon sa mga Levitical laws, yan, yung mga yan. Those laws are already practice ng mga Hudyo ng time nila, at tayo naman is hindi na natin siya ginagawa ngayon because we know and we believe that lahat ng yon ay tapos na doon sa krus ng Kalbaryo. Namatay ang Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. He became the ultimate sacrifice. Okay? So, hindi na natin kailangan gawin yung mga practices na yon. At hindi ka naman Hudyo, okay, para gawin mo yon. Alright? So, ang i-apply natin, ang sinasabi kong i-apply natin sa Bible is yung practical daily na pwede nating makuha. Okay? So, bigyan ko kayo ng sample. Kapag sa Old Testament, kasi most of the content ng Old Testaments are story and very historical. Ngayon, hindi ka makakapulot ng aral sa isang verse lang dito sa Old Testament. Bigyan kita ng sample. Kunyari yan, no? And God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea. So yan, sa Genesis chapter 1, sa verse 28, yung mga ganyan. So, kailangan mo munang mabasa yung buong konteksto, bakit niya sinabi yun. Okay? So, kaya marami mga nagtuturo or nawalang knowledge sa Bible na nag-jump agad sa verse na to nang hindi muna binibigay yung background kung ano ba yung sinabi doon sa buong chapter. Lalong-lalo na kapag Old Testament, okay? So, sa Old Testament man yan, Old Testament, New Testament, kahit ano man yung binabasa mo, make sure, okay, na bago mo siya anuhin is malaman mo muna kung ano yung background. Okay, may mga internet naman na ngayon, madali na lang. Dati kami noon wala talaga. As in, meron pa kaming kung ano-anong libro para lang mabasa yung o para lang maintindihan yung interpretation ng mga Bible. Okay? So, ang tawag pala sa pag-interpret o yung pag-aaral ng interpretation ng Bible is hermeneutics. Okay? So, you don't need to go deeper para lang maging maganda yung pagde-devotion mo. So, pag kunyari, nasa reading ka na, nagbabasa ka ng Bible, nandito ka sa Matthew, so, basa ka lang dyan, and then, pag natapos ka na magbasa, ilista mo what yung mga P, okay? Mga, for me kasi, 4 P's, okay? 4 na P. So, yung 4 P's na i-apply natin sa mga nabasa natin is yung first is yung promise. Okay? Ano ba yung promise ng nabasa mo dito? Meron ba? Or kung ano man yung promise sa'yo na sa tingin mo is pangako ng Diyos sa'yo na ikikip mo? Alright? Pangalawa is to ponder. Ano yung ibig sabihin ng ponder? Is kung ano yung promise na binigay sa'yo ng Diyos dito na ikikip mo, na isusulat mo yun doon sa devotion mo na promise, ito yung promise niya. Yung ponder is ano yung iisipin mo, yung pagninilay-nilayan mo, anong verse doon, anong salitaan ng Diyos, ano yung thought na nakuha mo doon sa binasa mo na pwede mo namang i-apply sa iyong buhay. Okay? And then, yung pangatlo is yung prayers to pray. Okay? So, sa pagninilay-nilay mo, ano ba yung mga pwede mong ipanalangin na panalangin ba to sa kapwa? Panalangin ba to para sa sarili mo, sa pamilya mo? Panalangin mo itong verse na to. Okay, so prayers to pray. And then the last is yung practice. Okay, how can we apply this in our daily lives? So dapat alam natin kung paano natin i-apply ito sa ating mga buhay. Again, paano mag-devotion? First is just to go and read kapag ka nakapagbasa ka na, and then go to a certain verses or passages na nangungusap sa'yo or tawag din sa rema. Okay, yung nag-rema sa'yo. And then, yun, i-apply mo yung mga bagay na yun. It's good for you na isulat mo rin yun para makita mo na matrack mo at ma-practice mo yung ganung bagay. Kasi darating yung time na hindi mo na kailangan yung mga notebooks na yun kasi automatic mo na yung na-apply kapag ka nagbasa ka ng Bible. Alright? So, yung devotion, hindi siya pwede mo siyang gawin umaga, tanghali, gabi, or every time na may free time ka, but make
time, okay? Make time to do this devotion because this is for your personal growth. Okay? So, yun lamang at maraming salamat. God bless.